Kumusta kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH. At eto na nga mga kababayan ang pinaka kinatatakutan ng lahat mga kababayan, no? Vice President Sara Duterte. Posible umanong maaresto itong si Vice President Sara Duterte dahil sa pagbabanta nito kay President Bongbong Marcos. Yan nga mga kababayan, no? Sa ginawang press briefing ng Presidential Communication Office kasama ang Department of Justice, National Prosecution Office at National Bureau of Investigation mga kababayan, sinabi rito na maglalabas umano sila ng sabina para kay Vice President Sara Duterte mga kababayan para sagutin ang mga katanungan ukol sa mga binitawang pagbabanta sa buhay ni President Bongbong Marcos mga kababayan at sa kanyang kay First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez mga kababayan, no? Grabe mga kababayan ang nangyayari ngayon sa ating bansa at iniimbestigahan din umano ng PNP ang naging banta ni Vice President Sara Duterte mga kababayan at alerto na din umano ang Presidential Security Command at Armed Forces of the Philippines. Grabe mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin ang video na ito mga kababayan. By the self-confessed mastermind will now face legal consequences. And we are... So legal consequences di umano ang kakaharapin ito ni Vice President Sara Duterte mga kababayan dahil sa kanyang pagbabanta, no, live sa buhay ni President Bongbong Marcos mga kababayan. Pero hindi nila parang pinutol kasi yan mga kababayan kasi ang pagkasabi ni Vice President Sara Duterte, yung buhay niya ang may banta, no? May banta sa kanyang buhay at parang tinutukoy niya mga kababayan kung sino ang nasa likod pagka siya'y namatay. At yun nga, nagbilin na di umano si Vice President Sara Duterte na kung may mangyari man sa kanyang buhay ay etong si President Bongbong Marcos, Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez ang nasa likod at ipapapatay niya din umano mga kababayan. Yan ang aking pagkakaintindi sa sinabi ng ating Vice Presidente. Tapping our law enforcement agents to investigate on the whereabouts and the identity of this person and or persons who may be plotting against the president. With me this afternoon is the head of the National Bureau of Investigation who has primary jurisdiction to conduct an investigation whenever a threat to the presidency is made known. And we will use all the resources of government, all law enforcement agents to find out the identity of this assassin and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. So the NBI has done an initial investigation and maybe we can report what we have validated with respect to the authenticity of the video which was aired in many platforms in social media to make sure that we are giving due process and we are ascertaining that the video is indeed genuine and the utterances of the Vice President. Mr. Director Santiago, can you kindly enlighten the group? Yes, ma'am. Good afternoon po sa inyo, sir. Alam niyo po, mandato ng sa NBI ng ating batas, Republica 10867. May primary jurisdiction po ang NBI to investigate threats on the President down to the Chief Justice. So, hindi po namin to tinetake lightly when we receive the video clips nung So hindi daw tinitake lightly nitong opisyal ng National Bureau of Investigation mga kababayan yung pagbabanta na ginawa ni Vice President Sara Duterte para sa Pangulo. Sabi nga ni Pero yun nga mga kababayan, no, nasabi na din ni Vice President Sara Duterte na kung ginagawa nilang threat, paano naman umano ang seguridad ni Vice President Sara Duterte dahil siya'y
dahil siya ang Vice Presidente ng Pilipinas, pangalawa sa pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa, mga kababayan, no? At yun nga, mga kababayan, ay napasabi na lang itong si Vice President Sara Duterte na what kind of country is this, mga kababayan? Halal di umano siya ng taong bayan. Vice President Sara, nagkunta ko agad kami ng investigation. First, I directed my cybercrime unit to investigate the authenticity of that video clippings, of that video clip. So, we found out, my investigators found out that the clip is not AI generated, it is not deepfake, it is authentic. So, the next step we do is to write yung platform, happen to be na yung FB, Facebook. So we requested na preservation nung clip. So the Facebook ay kinikip na ang video clip for future reference. Granted na po yung request namin na naka-save na po yun. Now, ang next step namin ngayon is dinedetermine namin whatever action, say criminal or whatever action that we will take against the Vice President, especially the person na sinasabi niya na inutusan na niya para ipapatay si President Marcos, the First Lady, and the Speaker. Ang investigasyon po na gagawin ng gobyerno ukol sa bagay na ito ay agad-agaran. Importante hong malaman kung ano ang mga naging hakbang para po kumuha ng serbisyo ng isang mamamatay tao na nagpaplano ng masamang balakin sa ating mahal na Pangulo. At gagawin po ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito, kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang po sa Pangulo. So yun nga, mga kababayan, no? Seryosong-seryoso ngayon ng ating gobyerno, mga kababayan, dahil nga dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na yun nga ay kumuha na siya, no? Nagbili na siya ng na ipapapatay itong si President Bongbong Marcos, si First Lady Liza Marcos at si House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, sakaling may mangyari sa kanyang masama, no? So yun, iniimbestigahan na nga umano ito ng NBI at iba pang ahensya ng ating gobyerno, mga kababayan. At ayon nga kay President Bongbong Marcos ay hindi siya nagbibiro at hindi niya papalagpasin ang pagbabantang ito ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Grabe, umiinit na masyado ang politika ngayon dito sa Pilipinas, mga kababayan. Ang dating unity team ngayon ay kaliwat ka ng panggigipit dito sa mga Duterte, mga kababayan. Kasama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Hindi po tama pong pananalita na nanggagaling po sa napakataas na opisyalis ng ating bayan. Kailangan po agarang investigasyon at meron po tayong paraan sa batas na mag-issue ng subpoena ang National Bureau of Investigation para po paharapin ang ating Vice Presidente at magbigay linaw sa kanyang mga sinabi. Okay. Are we going to hear from the Prosecutor General? Yes, good afternoon, everyone. Well, to add to what Undersecretary Jesse Andres and Director Santiago said earlier, this is something that cannot be taken lightly. In light of the fact that the one who made those statements and made those utterances is the sitting Vice President. And the threat is directed against our Chief Executive, the wife, and the Speaker of the House. So as far as the Office of the Prosecutor General is concerned, the National Prosecution Service, we being part of the executive branch are mandated to closely work with the National Bureau of Investigation and other law enforcement agencies in making sure
that whatever cases, no, case or cases may be filed later on are something which will be backed up and be supported by evidence. So we have been closely in coordination with the National Bureau of Investigation and with other agencies to ascertain who may be held liable. But I think the immediate threat right now, as mentioned by Undersecretary Andres, is to go after and try to track the assassin or assassins, no? Because this is not something that you can just simply dismiss. Coming from a sitting vice president who is just an earshot from the presidency, if she decides to run, it is something, no, na titingnan natin yung motivation. We have to look at the motive for doing it. But again, we have to look at all of these in the context of all the things that are going on and cannot simply isolate the situation to the statements that were made. So we have to be very careful in going over the events leading to the statements that were pronounced or made by the Vice President. Thank you. Now Dagdag ko lang. Wait. Ating pong alalahanin na kamakailan lang ay nagbigay din po ng pananalita ang ating Vice President na gusto niyang pugutan ng ulo ang ating Pangulo. Tinanggap po namin na salita yon in a metaphorical way. Isang simbolismo lang ng kanyang galit. Ngunit sa kanya pong bagong pananalita, hindi po maaring isang tabi lang yan at kailangan po ng ating gobyerno na kumilos dahil po ang isang halal na Pangulo ay binigyan po ng banta ng isang mataas ding opisyal ng gobyerno na may kakayahan din na gawin ito. Kaya kami po, we are not leaving any stone unturned. We will take every effort to protect the President and to investigate everyone that could possibly be involved in this assassination plot of the three high-ranking officials of government. Thank you. Let's open the floor to questions. First one is Chona Yu. So, yung mga kababayan, no, etong pagbabanta di umano ni Vice President Sara Duterte ay hindi dapat palampasin dahil galing mismo ito sa isa sa pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa, mga kababayan, no, galing sa Vice Presidente umano ang pagbabanta at ang assassination plot pa ay para sa Presidente, First Lady at House Speaker, mga kababayan. So hindi umano ito papalampasin, no, dahil nung una daw na pagbabanta ni Vice President Sara Duterte ay pinagbigyan na nila na parang dala lang ng init ng dala lang ng galit, mga kababayan. Pero ngayon di umano itong pagbabanta ay iba na umano ito, mga kababayan. Kaya hindi umano maaaring palagpasin itong pagbabanta na ito sa presidente, mga kababayan. People's Journal. Sir, yung subpoena, na-serve na po ba ito or kailan po ito sa-serve kay Vice President Duterte? Ngayon po ay ginagawa na naman at isa-serve na agad immediately. Po. And then also, sir, yung kaso, anong pwedeng ikaso kay Vice President Duterte doon sa kanyang mga statement? Ang Vice Presidente po ay maraming posibleng legal liabilities sa kanya pong mga nagawang pananalita at mga aksyon. Naku po, mga babayan, marami umanong legal na kakaharapin itong si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang sinabi, mga kababayan. Na ginawa kasabay nito. Hindi po namin sinasara ang pinto sa mga malalaking kaso, ngunit ayon po sa due process, kailangan pong isaganap muna namin ang kumpletong investigasyon. We have to go into every possible angle, hear testimonies, collate previous testimonies given, and do a forensic study that will fortify all possible cases. But we assure you, the full force of the law will be used in dealing with this matter. Sir, NBI, sir, may lead na po ba kayo sa assassins? Kung ano yung profile maybe or background? Actually, wala pa po. Yan ay malilinawan pagka pumunta, sumagot sa subpoena namin si Vice President Sara at siya po magpaliwanag kung sino yun. Okay. Next question, Ivan Mayrina, GMA 7. Mike, please.
Good afternoon. Yung pagtukoy ho natin sa assassin, assuming matukoy natin siya, ano ho magiging pananagutan niya sa batas kung wala pa namang nangyaring krimen? Marami pong legal liabilities ang tao, lalo na pag meron pong may establish na conspiracy to commit an attempt on the life of our chief executive. Right now, we are open to all possible crimes, and we are not looking at one particular offense, criminal offense. But as I said, definitely there will be criminal and other legal liabilities that will be enforced against the plotters and those who will execute it and those who took part in it. So we will complete the investigation, and definitely we will file the appropriate cases. But we will not identify the particular offense at this point in time. Earlier, the Vice President issued a statement saying that her statement was taken out of its logical context. Ano ho masasabi niyo doon? Well, as I said, gagawin po natin ang lahat ng isang patas at malawak na investigasyon. We will put into proper context her statements. But I simply recall that when she answered certain questions and she declared the plot to assassinate the president, she even immediately added, "This is no joke. This is no joke. I did it. And I wanted to make sure that this person will do it to its completion." And again, we will give the Vice President a chance to explain. But in your view, given that phrase, no joke, that she wasn't joking, that leaves no room for the statement to be taken out of context. Definitely, we will take it as a serious threat because it came from the mouth of the sitting Vice President. Thank you. Serious threat daw umano mga kababayan dahil galing ito sa bibig mismo ng Vice President mga kababayan, kaya hindi nila ito pwedeng kaya hindi nila ito pwedeng baliwalain mga kababayan. So, yun mga kababayan, grabe, ano sa tingin mo dito mga kababayan? Dito ba nagkamali si Vice President Duterte mga kababayan na pinagbantaan niya ang buhay ni President Bongbong Marcos? Maari kaya itong maging dahilan na para ma-impeach at makulong itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. So anong masasabi mo dito mga kababayan? I-comment mo lang yan sa comment section below at i-share mo ito para mapanood ng marami pa nating kababayan at